Yun, sige po. We will start dito sa ano, sabi ko nga, yung Bible study natin ngayon is unlike yung mga previous natin. 'Di ba may warm up tayo? Tinanggal ko sadya yung warm up. Kasi i-intro ko itong ano, i-intro namin itong bagong series natin. For the next 4 or 5 weeks, ito yung magiging topic natin. Rhythms of Grace. Ano ba yung Rhythms of Grace? Ayan nga, nasa screen natin. Rhythms of Grace is the formation journey back to the heart of the Christian life, which is abiding in Jesus. Maalala nyo yung ano, yung mga previous na Bible studies natin, it was more about going back to the Lord and abiding in Jesus. Yung last natin, yung John 15, di ba? John 15, 4 and 5, yun yung scripture natin, which is abiding in me. I am the vine, you are the branches, sabi nga ni Jesus, ganun yan. So ito yon, ito yon. So it will ano yon, it is an offshoot mula dun sa ano, dun sa previous na Bible studies natin. Kasi yung previous ones, we were talking about identity actually. 'Di ba? The oldest gun, the newest gun, ito ka na ngayon. Tapos in order to maintain that identity, you have to abide in Jesus Christ. Maraming ano kasi, maraming mga mananampalataya, alam nila na saved sila. They are saved by grace, pero alam niyo yung pagiging saved by grace, mamaya unti-unting nagiging ano nagiging striving ka sa buhay mo. Bakit? Tapos later marirealize mo, bakit saved by grace naman ako? Tapos bakit ganito? Parang sobrang naghihirap ako na pinipilit ko kung ano yung mangyari sa buhay ko. Bakit ganon? So, yung series natin will call us back to the steady life-giving rhythm of communion, obedience, rest, renewal, rooted in union with Jesus Christ. So, ang goal po natin ay ibalik natin yung mga sarili natin, yung mga buhay natin into that rhythm of grace na nandun tayo sa Panginoon. Kasi naman, kasi yung mundo kung saan tayo nabubuhay, magulo. Yung parang you have to strive para ano, para mabuhay ka sa mundong ito. Parang parang ganon, 'di ba? Pero pag pinag-usapan ang Christian maturity, yung Christian maturity, we cannot achieve it by spiritual acceleration, kung meron man term na ganon. Pero kasi parang ganon yung ginagawa natin eh. We want Christian maturity, tapos we try to accelerate everything. Yung devotions mo, yung ano, yung pag-serve mo and everything, akala natin yun. Pero it cannot be achieved by spiritual acceleration, pero it is only by spiritual alignment. Yung pinag-uusapan natin, sabi nga bakit mahalaga yan ngayon? Yung mundo na ginagalawan kasi natin, maingay, mabilis, tapos when it comes to spiritual, kailangan merong spiritual performance nakikita sa iyo. And dito sa mundo, productivity is always celebrated. It is always celebrated. Meron yung mga ano hindi nga meron, pero I would believe every company meron silang ano productivity awards. Parang mga ganon. The more that you produce, the more that you are accepted, the more that may mga award ka, you are recognized. Tapos in this world, yung ginagawa-galawan nating mundo, busyness is rewarded. It is rewarded. Yung alam mo yung ah, kailangan busy-busy ka. Kailangan busy-busy ka na makita ng mga tao. Pag nakita kang nagpapahinga, tamad yan. Parang, parang ganon. Meron yung mga office, pinapayagan yung mga empleyado na ano magpahinga ng tanghali. Pero meron yung akala nila, pag ganon yung ginagawa, tamad yung mga empleyado. Akala nila ganon. Dito sa mundo natin, sabi ko nga, business is rewarded. How many of us have heard so many times yung sinasabi na the reward for good work is more work? Maraming ganon. O parang ano ba, parang one work after the other, tapos in between, wala nang mga pahinga. And yun yung nagiging striving.
Yun yung nagiging striving na katatapos mo lang 'to, you're looking at another again, katatapos ng isang buwan, you're looking at another calendar, and then ang dami na namang gagawin. Pero ganun nga ba talaga ang buhay? Ganun nga ba talaga ang ministry? Pati yung mga ministry, they can become measured by visibility and volume. Maraming mga ministry, ang sukatan nila ay padamihan ng activities. Padamihan ng activities yan, one after the other, wala nang pahinga, sige activity dito, activity doon, yung mga ganon. Pero 'pag gano'n kasi yung mga nangyayari, yung mga believers, whether it be dun sa mga secular na trabaho natin or ministry na trabaho, 'pag gano'n na sunod-sunod, wala ng pahinga, it will always result to exhaustion, pagod na, although they might appear very fruitful. On the outside, people think na yung taong 'to, yung ministry na ito, very fruitful siya, either sa trabaho niya, sa ministry niya, akala nila very fruitful, pero sa loob pagod na pagod na. So, alam niyo, much as rebellion is a danger today as it has always been yung rebellion, pero ngayon kasama lahat diyan nandun na si burnout, eh, nandun na si burnout. Maraming nagse-serve, many serve Jesus pero they have no time to sit with Jesus. Many are active sa church pero hapong-hapunin talaga, eh. So, we know how to grind. But we have forgotten how to abide. Yung Spirit, si Holy Spirit is inviting us this afternoon to slow down. Slow down and live deeply with Jesus Christ the way He wants it to be. Ever yun ang gusto ni Jesus. Ano bang sinasabi ni Jesus patungkol dito sa aralin natin ngayon? He consistently emphasize rhythm over rush. Ano ba ano yung sinasabi ni Jesus? We know the scripture very well. Come to me, sabi niya, and you will find rest for your souls. Hindi man bago yan sa atin. Hindi po bago yan na ilang beses na nating narinig yung come to me and you will find rest for your souls. Yung scripture na ito, much as it was said during the physical life of Jesus, is still as important to us sa buhay po natin ngayon. Tapos sa John 15 verses 4 to 5, He does not command productivity. Nowhere will you find dito sa scripture sa screen natin na ang gusto ni Jesus, yung ang gusto niya para sa atin, ang sukatan niya para sa atin ay productivity. And you will not even read it in the Bible. Si Paul, he talks about sharing the gospel. Dun sa Book of Acts, yung unang evangelistic na speech ni Peter, 3,000 received. Pero you will not find anywhere in the Bible that that is so much celebrated in such a way na dapat ganun yung gawin natin. Wala pong ganun, eh. Kaya nga very specific si Jesus dun sa sinabi niya that even with one soul that would return to the Father, there will be celebration, feasting and celebration in heaven. So, hindi hindi padamihan, hindi parang pabrika, hindi po. And si Jesus, we also know ano yung mga ginagawa niya. Magtatrabaho siya, ang dami niyang ginagawa, pero he is never remiss to withdraw tapos pupunta sa isang lugar na mag-isa niya at nagdadasal. Nung ano yun, Mark 1:35 yun, eh. Tapos 'di ba yun yung hinanap siya, tapos, "Lord, nasaan ka?" Hinahanap ka ng mga tao, yung mga gano'n. I was trying to imagine kung anong klase yung schedule ni Jesus in one day. Pero nagagawa niya pa rin yun. Parang ano, eh, non-negotiable sa isang araw niya yung magdasal and to withdraw and to rest. Pati yung mga Sabbath rhythms, in-honor ni Jesus yun. So he moved with purpose, pero nowhere will we read in the Bible that he moved with panic. Wala. 'Di ba? Namatay nga si Lazarus, hindi nagpanic, eh. Wala siyang gano'n. So,
si Jesus, the Son of God, He lived with unhurried intimacy with the Father. Pag yung intimacy na with the Father, non-negotiable sa kanya yun. Hindi nyo matatanggal sa kanya yun. So pag siya na Diyos, ano yun, yung sinigurado niya yung ganong rhythm sa buhay niya. Remember, He is God. How much more na tayo kailangan natin yun. Kaya nga, sabi natin, rhythms of grace. Kasi, when we talk about rhythm, ito ay repeated pattern that shapes movement, di ba? Maririnig natin yung term na rhythm sa music. Dirinig natin sa music yung term na rhythm. And yung rhythm will create beauty and coherence. Sabi na nga pabuti nandito si Angela. Alam nyo si Angela, kukwento na kita Angela. Si Angela magaling sumayaw. Nagtuturo ng sayaw si Angela. And di ba ang sayaw Angela ay merong rhythm? Anong klaseng sayaw kung walang rhythm? There is beauty in rhythm. So sa buhay din natin, rhythm will create sustainability and that is what we want. Gusto natin yun. Tignan nyo si Jesus, oh. Magdadasal siya. Non-negotiable sa kanya yon. And I would believe, dahil tao din naman siya. Yes, yes, Diyos siya. Yes, tao rin naman siya. And yung rhythm niya of going to the Father every day, praying na hindi nawawala sa kanya yon, yun yung tumulong sa kanya para masustain yung ministry niya. Even dun sa Garden of Gethsemane, na ginawa niya pa rin yun eh. And yun yung ginagawa niya to sustain and to endure kung ano yung challenge ng ministry niya and how much more for us. How much more for us. Sabi nga natin, grace is not random. Meron siyang pattern. And I want us to see yung nandito sa screen natin. Kasi pinag-usapan natin yan. Yung previous na Bible studies natin. It starts with abiding. When you abide, you receive. When you receive, you obey. And then you rest. And then uulit na naman kay abide. Babalik lahat yon. It always returns. When we step outside ng rhythm na nakikita natin dito, two things may happen. Either we drift into laziness or we collapse into striving. Try it. Try it. Isipin nyo yung nandito sa screen and think of the things that you do. Think of the things na pinapagawa ni Lord sa atin. Try going out from there. Dito sa rhythm na nakikita natin, dalawa lang yung mangyayari dyan. Tatamarin ka or you will end up striving which will lead to your collapse. Pero when we live within the rhythm of grace, yung obedience becomes joyful. Service becomes sustainable. Faith becomes resilient. Maalala niyo yun. Ilang beses natin sinasabi dun sa previous na Bible studies natin. Kasi meron yung parang yung Joshua 1:8 that you may be careful to do everything written in it. Sabi gano'n. Ang unang reaksyon, imposible. Ang hirap namang gawin yan. Malamang hindi. Pero if we follow the rhythm of grace, obedience will become joyful. Ito yung klase ng obedience na hahanap-hanapin mo. Ito yung klase ng obedience na pupunta ka kay Lord, Lord, saan pa ang pwedeng i-obey? Sabihin mo lang, Lord. Bring it on, Lord. Ito yon. And then service becomes sustainable. Hindi nagiging burden ang pag-serve sa Panginoon. Hindi po siya nagiging burden. And even at this point, I want us try to realize na nagsaserve ka sa Panginoon, yung pag-serve mo ba sa Kanya, yung pag-serve mo ba is out of joy? Kasi kung obligasyon na yan, kung nahihirapan ka na yan, hanapin mo na yung saan dito sa rhythm of grace, yung medyo sumasablay-sablay ka. And then, very important, when you follow this, faith will become resilient. Hamunin man ng mundo ang pananampalataya mo, babalik at babalik ka pa rin sa tama. Yung title po natin, it is a reminder for us that we are not called to spiritual sprinting, no. We are called to faithful walking. We walk by faith, not by sight. And in that walking that we do,
It is grace that sets the pace. Kaya yung heart of our series, we will be exploring, ayan, grace before grind, rhythms that sustain, obedience that flows from love, resilient faith in weary season. Sabi ko nga baka may panlima tayo dyan. We will talk about rest taken from the book of Hebrews. So, at its core, yung topic po na yung series natin is not about doing less. Hindi po. It is not about doing less for God. It is about living more deeply with God. It is not an issue of what you do or what you do not do, pero it is an issue of living deeply with God. Sabi nga natin kanina pagod na tayo eh. Tapos akala natin performance yung magpapalapit sa atin kay Lord. Hindi po. Hindi po. So, kung ikaw yung pagod, in any way, in any form, para sa'yo yung series natin. Kung ikaw yung nagsaserve, pero you're struggling inwardly, para sa'yo ito. Kung ikaw yung you are not just longing to work for Jesus, but to walk with Him again, para sa'yo yung series po natin. So, before the grind, there must be grace. Before there is ministry, there must be intimacy. Before there is fruit, ilang beses nating inaral, there must be abiding. Fruit is a product, is an excess of life which is drawn from abiding. Hindi natin pinipilit yung prutas natin. So, unahin po natin yung topic natin for today, which is grace before grind. Bakit grind? Ano ba yung grind? 'Di ba we hear the term na my daily grind. Parang ano na parang in-establish mo na your day will be a day of grind. Parang naghihirap. Uh, um, I was trying to find the right words to explain yung grind. Pero ito yung hirap na hirap ka na eh. Ang pumasok sa isip ko, ang binigay ni Lord na vision sa akin, alam niyo yung makina, pag may langis, maayos. Tumatakbo ng maayos. Try to think of an engine na walang langis tapos patatakbuhin mo. Yun yung grind. Grind ay yung tuloy-tuloy na pagtakbo at pagtrabaho, minsan kahit pagod na. I hear this every so often, pagod na yung tao, tapos sige ng sige pa rin. Tapos tatanungin mo, ang isasagot sa'yo, para kay Lord. Gusto ba ni Lord yung ganon? Nilikha ka ba niya para sa ganon? And sometimes, hindi lang dun sa works of ministry, pero kasi worship naman lahat yan. Nagtatrabaho. Yung something that we tag as secular na trabaho. Tapos sasabihin mo, para kay ganito, para kay ganon, para kay Lord, para sa pamilya ko, gusto ba ni Lord yon? Sabi sa scripture, everything that you do it as a form of worship to God. Dun sa ginagawa mo bang ganon, are you worshiping God? Na maski pagod na, sige pa rin ng sige dahil pakiramdam mo kailangan mong patunayan ang sarili mo or habulin ang expectations mo or expectations ng ibang tao. Yung grind ay yung spiritual or ministry effort na ginagawa natin na parang ano yun, naka-auto mode ka, naka-autopilot ka. Yung pagod ka na, hindi mo na kaya, pero galaw ka pa rin ng galaw. Tapos, ano na, ano yung autopilot. Alam niyo yung namamasyal kayo, tapos hirap ka na pagod ka na, pero lumalakad ka pa rin parang ganon. Na alam niyo yun, laging may dapat gawin, laging may dapat gawin. Pag kulang yung alam niyo yung may kalendaryo sila. Pag merong isang araw na walang nangyayari, parang kulang. Laging may kailangan ayusin, laging may inaabot, pero unti-unting nawawala ang pahinga at presensya ng Diyos sa gitna ng ginagawa. Nawala na si Lord. Wala na siya. Ang grind ay yung pakiramdam na kailangan mong mag-push araw-araw.
kahit drained ka na dahil parang nakasalalay sa'yo ang lahat. Merong mga gano'n, merong mga gano'n. Busy ka para kay Lord pero hindi ka na nakakapahinga kay Lord. Remember yung ano, yung sinabi ko nun, yung order, yung tama, order of creation. So nagsimula siya 1, 2, 3, 4, 5 tapos on the sixth day, yung gabi, yung last part of the sixth day, create niya ang tao. Create niya ang tao on the sixth day as the last of the creation. Tapos the next day was Sabbath. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, paggising ng tao, ang nakikita niya ay Panginoon na nagpapahinga. Yun yung, yun yung, yun yung gustong ibigay ni Lord na message. That you can always trust in me, you can rest. Hindi naman tayo nagre-rebelde kay Lord, pero nagga-grind lang tayo. Pagod pero tuloy pa rin. Faithful pero hindi na refreshed. Hindi na refreshed. Many believers begin their walk with Jesus in wonder, pero but they slowly drift to weariness. Manghang-mangha ka, tuwang-tuwa sa Panginoon sa simula. Pero bakit pag tumagal parang sobrang pagod ka na? Sobrang pagod ka na, either self-imposed or imposed ng ibang tao, nonetheless you are tired. Malamang hindi ka you might not be in sin, hindi naman siguro, pero pagod ka lang. And kaya alam nyo, very important yung statement na yun, yung sinabi ko na you might not be in sin but you are tired. Kasi many will perceive, many will think na kung kulang yung ginagawa nila at hindi nila nagagawa lahat ng ito, ang dami nilang ito para sa Panginoon, nagkakasala sila. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Pagod ka na, kapatid. Mahal natin si Jesus. We serve faithfully. We carry responsibilities quietly. But somewhere dun sa ginagawa mong lahat ng yon, yung devotion naging duty na. Hindi na siya joy. We began walking with Him and somehow yung walk by faith, yung walking with God na yan, somewhere unti-unting nag-shift to working for God. Working for God. Many think na ang dami nilang ginagawa. Tapos ginagawa ko ito to worship God. And then yung ginagawa to worship God, nagiging ginagawa to work for God later. Gusto ba ng Diyos yun? Nilikha ka ba niya ng ganon? Ano yung, yung kay Paul, yung buong buhay niya, pagod na pagod. Pero it is still walking with God, it is still devotion to God. Yung kalaban ng puso natin does not always tempt us to sin, hindi po. Pero very often, especially today, yung kalaban po, he will tempt us to strive. And in striving, there is no grace. Yung topic po natin ngayong gabi, hindi po ito correction. Don't look at it as any form of correction. Hindi po. Pero I want you to approach and receive yung topic natin ngayon as an invitation. That before there is grind, there must be grace. There must be grace. Before there is serving, there must be sitting. So, ngayong gabi, alam gagawin natin? We return to a very, very, very foundational truth that grace will always and always precede effort dahil ganon ang gusto ng Panginoon. Saan ko kinuha yon? Yung sinabi ko tungkol sa creation. Tungkol sa creation. Grace will always precede effort. So tonight, we return to the simple truth that we are not loved because we serve, but we serve because we are loved. Yung serve na sinasabi ko yan, it is not only ministry work, pero anything and everything you do, because the Bible tells us na anuman yung ginagawa mo, ito ay worship mo sa Panginoon.
Yung pag-uusapan natin ngayong gabi is not about doing less, pero it is about returning. It is about returning to God. So, pare-pareho po tayo ngayong gabi. We come back to that place together. Take a breath. Yung topic po natin para sa atin lahat po ito. Ang first po natin, obviously, and we heard this scripture already dati, Jesus lives in you, and this is where we begin. Pakibasa po ang Galatians I have 2:20. been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Thank you po, Pastor. Thank you. Thank you, Kyoji. Nice to hear your voice. So, ano yung alam nyo ang gusto kong i-point out dito kasi we hear this every so often tapos ginamit natin din dun sa previous weeks natin. Ang napakahalaga kasi dito ay yung Christ lives in me. Christ lives in me. Imagine the Most High God, the Creator, and the kung ano man yung adjectives na nilalagay before His name sa Bible, sovereign, holy, all of those. That God lives in you. He lives in us. So, unang-una, unang-una sa scripture natin, it does not describe us to be striving toward Jesus. Pero dahil nandito siya sa atin, it is sharing life with Jesus. It is sharing life with Jesus Christ. Think of the people you live with sa tahanan mo, anak mo, asawa mo. You do not strive to go near them, pero you share life. You share life with them. So, before you prepare, or respond, or correct, or decide, or endure, Jesus is already present within you. Andun na siya. Magkamali ka kung magkamali ka. Gumawa ka ng tama kung siya. Before you prepare, respond, correct, decide, endure, anything that you do, nandyan si Jesus sa'yo. Abiding is not another spiritual requirement. It is remembering what is already true. Hindi po, hindi ito, yon, hindi ito something na kailangan mong gawin. Hindi ito something na yon, parang concept which has to be done. Pero this is truth that is already existing. It is truth that is already existing. Sablay ka man, marami kang kasalanan, siguro marami kang kalokohan sa buhay mo. Pero kung si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, He is already within you. Nandyan po siya. So anong ibig sabihin nun? We are not trying to get closer to Him. Bakit? Kasi siya yung lumapit sa atin. Siya yung nanahan sa atin. It is not something na we tell Him na pwede ka bang manahan sa akin? Hindi. Siya yung pinili niya na manahan sa iyo. Nung tinanggap mo siya, He lives and He lived in you and He's still living in you. Hindi ito yung hindi ito yung may librong ganun nasa YouTube pa eh. Prepare yourself for God's presence. Bakit? Bakit ko i-prepare sarili ko? Nandito siya. May libro pa. Ay, may libro pa yun eh. Prepare yourself for God's presence. Really? I need to prepare myself for the presence of God. He lives in me. And when He lives in us, you can let your guard down. Mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo. And because of that, we can always start our day, even live our day, not with effort, but with awareness na nandito si Jesus and Jesus is in me. Nandito po siya. Ano man yung pagdadaanan mo, challenge or otherwise, ano man yung pagdadaanan mo in the entire day, pati yung mga dinadapuan ng mata mo na hindi mo na rin siguro napapansin, alam ni Lord lahat yun.
Alam niya lahat yon na you already have the capability, the power to do what is right. But because He lives in you, magkamali ka man, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin siya. You could always and always and always return to Him, and yung pagmamahal niya sa'yo, hindi nagbabago. Mo yun, alam mo yun. Kung yung kasama mo nga sa bahay mo, kung minsan galit sila sa'yo, minsan hindi ka pinapansin, not with your God. Di po. Hindi mo masukat yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. A good question for us. What would change in your pace if you truly believe Jesus is already living His life in you? And I hope tonight, magkakaroon po tayo ng bigger and greater awareness na nandito si Lord sa atin. First, Christ lives in me. Pero yung second, and I made a contrast here, is come to me. Sabi niya, come to me, not do for me. Marami kasi ang nakakapital sa buhay nila yung do for me. Matthew 11:28 to 30, volunteer po. Pakibasa. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11, verse 28 to 30. Thank you, Ronnie. Alam niyo kung minsan ang hindi natin maintindihan sa tao, yung verse 30, di ba? My yoke is easy and my burden is light. Ang gusto ng tao ay yung mahirap. Gusto ng tao yung yoke which is not easy and a heavy burden. Na the more that you have that, the more na anong tawag doon, yung parang naaangat ka sa iba. Pero hindi. Tapos come to me, all who labor and heavily burdened, come to me, all of you who are weary. Sabi niya doon sa ibang mga translations. Jesus speaks to the weary, pero not to the rebellious. So, come to me and you will find rest for your souls. Pero nowhere will you read na you try harder. Nowhere will you read na mali yung pagod ka. Hindi po. Pero anong sinasabi niya dyan? Come closer. And the same thing yung sinulat ni Paul sa Romans chapter 7, that we serve in the new way of the Spirit. See, meron naman yung pag-serve na mabigat. Meron yung pag-serve na yun, Lord, kung maaari, wag na lang Sana yung mga ganun. There is a kind of serving that tightens the chest. There is a kind that opens the heart. There is a way to serve that is fueled by pressure. Pero there is a way to serve that is drawn from love. Kung yung pag-serve mo ay mahirap, mabigat, then ano ang sabi ni Jesus? Come to me. Come closer before you go further. Because if you don't and continue, sabi nga natin kanina, autopilot ka na. If you serve and continue and naka-autopilot ka, unti-unti kang lumalayo dun sa rhythm of grace natin. So, yung obedience na sinasabi natin, let it flow from affection. Gagawin ko, Lord. Mahal kita Ganun yun. Hindi po from anxiety. A question again for us. Where has your service to Jesus slowly become something you feel you must sustain alone? Where you feel you must sustain alone. Bakit ganun? Bakit ito? Ako dapat ito. And then, Christ lives in you. Come to me. Malamang ang favorite nyo dito yung yung pangatlo. Stillness is not weakness. Yun. Psalm 46:10. Pakibasa po. Stillness is not weakness.
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Psalm 46, verse 10. Thank you. Thank you, Sister Amen. Karen. Thank you po. Be still and know that I am God. Knowing God is worship, so being still is worship sa Panginoon. Stillness sa mundo natin ngayon na puro instant, puro mabilisan, yung ingay ng mundo, stillness might feel unfamiliar. In a world na puro everything is urgent dito sa mundo. Ganun ang mundo ngayon. Pero Scripture will always remind us na in returning and in resting sa Panginoon, we are saved. We are saved. Isaiah yun. Isaiah 30 verse 15. Sinasabi dun eh. Strange, di ba? But true. Yung Sabbath natin, yung pagpapahinga natin, ah, ito ay isang reminder para sa atin lahat na reminder ni God na hindi tayo ang Savior. Hindi po. It is not us. And when we pause, we are not abandoning responsibility, but we are trusting the one who truly carries responsibility. Kasi kung ano yung mga ginagawa natin, inassign lang naman niya sa atin yan eh. And yung pag-assign ng Panginoon, from the time that He assigned it up to the time that He wants it accomplished, factored in dun yung rest and Sabbath. Kaya wag tayong wag nating anong tawag doon, yung we don't try to prove to God that we're better than Him in planning and scheduling. Wag po. Magtiwala po tayo sa Kanya. So stillness is not weakness. Stillness is not abandoning responsibility. Sabi ni Augustine of Hippo, our hearts are restless until they rest in you. Very well said. Hanggat hindi sa Panginoon, we are all restless. We can begin small. Ano ba naman yung 5 minuto? 5 quiet minutes na kayo lang ni Lord. You can even do this in the middle of your work. 5 minuto po. Or one slow scripture. One honest surrender sa Panginoon. This is not about perfection. Hindi po. It is about presence. Marami ang nagtuturo na mag-quiet time ka, mag-devotions ka. Tapos, nadidisturbo ako sa cellphone, nadidisturbo ako, may maraming mga tao. And then, tuturuan, sige pa, i-correct mo yan hanggang ma-perfect mo ang iyong devotions. Nope. When we are still before God, it is not about perfection. Hindi po patungkol sa perfection yan, it is about presence. It is about being in the presence of God. What simple rhythm of stillness could help you breathe again in God's presence? This is a very personal question. Maraming sagot dyan na marami kaming naririnig ni Tita doon na mga sagot dyan na we could not even share. Pero we are we are invited, we go to God by individual invitations. So kanya-kanyang paraan yan na binigay ang Panginoon. Pero look for that. Ano yun? Kasi parang yung sinabi ko kanina, 5 minutes, scripture. Hindi ito paramihan. Hindi ito paramihan ng nabasa mong scripture. Pero yung sabi ko nga nun, merong yung there is a way of reading scripture, ang tawag nila Lectio Divina. Ibig sabihin nun, while you're reading, pag nag-usap na si Lord sa iyo sa isang scripture, do not leave that scripture anymore. Huwag mo nang ituloy yung binabasa mo. Hindi ka nagkukota na in one day kailangan X number of chapters, hindi po. Pero ang hinahanap mo ay yung kakausapin ka ni Lord dun sa scripture na yun. And when you are there,
kausapin mo na si Lord. Kasi weird naman, no? Think of it, kinausap ka ni Lord, nagbabasa ka, tapos kinausap ka niya at a certain scripture. Hindi mo sasabihin si Lord na, Lord, wait lang ha, kasi mayroon pa akong tatapusin na 3 chapter, tapos balikan kita dito. Teka muna, Diyos yung kausap mo. Pag kinausap ka na niya, yun na, mag-usap na kayo ng Panginoon dun sa scripture na yun. It won't take much of your time. Alam ko ng Panginoon yun. Pinag-usapan natin grace before grind. Tapos Jesus lives in me, come to me, and be still. Be still, sabi nga natin. Pag tinignan po natin ito, di ba yung Jesus lives in me, talks about identity. Tapos yung come to me ay relational posture. It talks about union and dependence. Bakit? When Jesus will tell you to come to me, you have to be in a position that you are listening to Him. And then, it will result to union and dependence pag sumagot ka sa Kanya. Pero yung identity kasi, ito po yung foundation natin dito sa topic natin tonight. Before I move, before I pray, before I serve, remember, Jesus already lives in you. Grace begins with reality, not effort. Yung Jesus lives in me, yung identity, it answers the question na, sino ba ako? Sino ako sa Panginoon? Tapos nag-move siya sa come to me. Sabi nga natin, relational posture yan eh. Relational posture, bakit? Kung wala kang relationship sa Panginoon, how could you even hear Him tell that? Pero once that you obey, magkakaroon kayo ng union and dependence. Na even though He lives in me, I still must turn toward Him. We know that. Marami yung tinanggap nila si Jesus as Savior and Lord, pero they don't turn to Him. Hindi nila sinusunod pa rin ang Panginoon. So, yung union that we are telling, nagsimula sa Jesus lives in me, it created union. Union is a fact and communion is a practice. Communion is a practice. So, simple ang tanong nung pangalawa natin, where do I turn when I'm weary? Saan ka ba pumupunta? And many Christians, we might always say, answer the question, si Jesus, pero si Jesus nga ba talaga? Pero yung last, sabi ko nga, favorite natin, be still. And I placed it there as a daily practice. Yung scripture natin kanina, yung Psalm 46:10, pag binalikan natin kung paano siya naisulat sa original language, yung be still na yan ay hindi one-time event. It is a regular, regular activity, regular clockwork activity. Yun. So it is a daily practice, and when you do it every day, it develops into trust. Stillness is how we make space para sa Panginoon. We make space for that union and communion to be experienced. Yung stillness will always say that I trust you to be my God. And this answers yung question na how do I live this out daily? Paano ko ba isasabuhay lang lahat ng ito? So, yung rhythm which is based dito sa inaral natin ngayon, will look as something like this. Identity will lead to intimacy. And when you're intimate with the Lord, it will result to intentional stillness. Yung union with God results to coming to Him. Come to me, sabi niya. And when you're with Him, I will grant peace for your souls. Quieting para sa Panginoon. Ito, yung nakikita natin sa screen, hindi ba siya yan? That is grace received, grace embraced, and grace rested in. You're resting in grace already. This order will protect you, all of us. Kasi, if you start with be still, sabi nga natin kanina,
Kung nagsimula ka dun sa be still, pero wala yung Jesus lives in me, yung stillness becomes a discipline to perform. How many of us, yung mga disciplines natin, especially spiritual disciplines, we see them as performance. Kasi nakafocus ka dun sa Jesus lives in me, pero wala kang be still kasi kailangan natin yun. Or if you start with come to me, pero hindi mo, wala sa puso mo that you are already united with God, yung coming will always feel like hinahabol mo ang Panginoon. Hinahabol mo, hinahanap mo ang Panginoon. So we have to follow that order. Pero when identity anchors it all, nagsimula sa identity, then yung rhythm that we see in the screen, yung rhythm sa isang slide natin kanina, it becomes oxygen for us, hindi obligation. So, ang tanong sa ating lahat, nasan ka diyan sa tatlo ngayon? Nasaan ka? Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman correction itong Bible study natin eh. Invitation ito tonight. Which one feels most like where you are right now? And there would be nothing, absolutely nothing wrong kung may kailangan tayong baguhin ngayon. You could pray for it and God will return you there. Amen. Amen po. Amen. Yun. So, we have, Amen. may time po tayo para mag-breakout room. Meron na yan si Tita Do, isi-share niya na lang. Join na po kayo sa inyong breakout rooms. Ito na po ang 20 minutes. Una sa lahat, thank you po sa pag-invite again. So happy and so blessed. Every message, every pointers, lahat po ay talagang encouraging, bigay ng clarity. At syempre, we sense the presence of God sa message na to. Thank you for sharing, Pastor Alex, Sister Do, at sa lahat, no? Yun nga, kanina nabigyan kami ng chance to share, pero medyo hindi ko natapos kasi naubos yung time. Yan, nabitin. Pero to make it short, Okay, yan po yung klinases natin ngayong gabi. I hope na bless kayo dun sa sa Bible study natin tonight. Pero one thing na we will realize na we have to realize grace is not the starting line ng Christian life natin. Kaya ko sinabi yon kasi binanggit nyo almost everyone, people will struggle for that grace when in fact you have it already. And I hope tonight matatapos yung yung idea natin na ang grace ay parang starting line. Hindi po. We don't look at grace as the starting line of our Christian life. We look at grace as the atmosphere ng Christian life natin. It permeates your being. It is within you. You breathe it. Ganun po ang grace. Kasi kung hindi natin titignan na ganon, we slowly armor ourselves. We armor ourselves and we remain faithful pero inwardly parang ang hirap. We appear to be strong pero pagod na pagod ka na. But when you look at grace to be the atmosphere, mag-iiba ang lahat. Hindi siya something that is separate from you. It is your being and lives within you. Si Jesus, sabi nga natin kanina, come to me, hindi do it for me. He never asked us to serve Him without resting in Him. Basahin po ang buong Biblia. There is never a part of the Bible that will call us to service without resting in Him. Lagi po siyang ganon. So, when we talk about integrity, it is not about doing everything right, pero it is about being whole before God. Yun po yung integrity na maski naghihirap ka na, maski very challenged ka na, pero
before God, you are still whole. Kaya nga yung isang sinabi ni Caitlin kanina na I look at my Bible, I seek God in my Bible, walang mali doon. Walang mali doon. Pero when you read your Bible, what do you seek? What do you want? Go for intimacy. Go for intimacy with God. Hindi you may have questions, you might find answers sa Bible, pero go for intimacy. Anong silbi nung answer kung wala ka namang intimacy sa Panginoon? Dumating na lahat ng klase ng problema, but if you have intimacy with God, you have intimacy with God, and grace is the atmosphere. Grace is your oxygen. Panginoon ang mangunguna sa iyo. Be still and know that I am God. Manahimik ka na magpahinga ka dyan. Ako ang Diyos. Sasabihin niya sa iyo. When we live from union with Jesus, we do not fracture between public strength and private exhaustion. Hindi po. Hindi mangyayari yon. So anong mangyayari? We serve from security. We obey dahil mahal natin ang Panginoon. We endure from nearness. So before the grind, there must be grace. Before ministry, before work of any kind, kailangan may intimacy with God. And before there is fruit, remember, there is always abiding. Meron laging abiding sa Panginoon, hindi mawawala yon. And tonight, I hope tonight, we will return to the embrace ng Panginoon. I want you, after ng Bible study natin, before you sleep tonight, bago ka man lang humiga, I want you to close your eyes, pray, and imagine Jesus approaching you. Imagine Jesus approaching you, nayayakapin ka niya. Imagine Jesus telling you, you're doing well, anak. Huwag kang matakot. Be still. Know that I am God. Ako yung Diyos. Huwag kang mag-alala. We do that tonight and we live from there. Amen. Amen po. Amen. 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 Thank you, Lord. Lord, wala po kaming ibang pasasalamatan kung hindi kayo, Panginoon. Once more, you have touched our hearts. And once more, your presence was in our midst, Lord. Salamat, Holy Spirit, that nandito po kayo. We come to you, Lord, tonight, not as workers reporting for duty, but as your sons and daughters returning home. Lord, hirap po ng buhay, Panginoon. Ang ingay po ng mundo. Kung saan-saan na lang may challenge. Kung saan-saan na lang, Panginoon, may dahilan para magalit, ma-disappoint, Panginoon. But you reminded us of your grace tonight, God. Lord, would you forgive us for striving when you invited us to abide? Lord, would you quiet our restless hearts? Lord, bago kami matulog mamayang gabi, tagpuin niyo po kami. Lord, yakapin mo po kami, Panginoon. Lord, would you teach us to begin from union, not from pressure. Help us build rhythms of stillness and scripture and surrender sa inyo. Lord, we pray that we will serve from love and rest in your presence. And before the grind, Lord, anchor us again in your grace. Amen. Amen. Sir Gomes. Yes, Father God, thankful and grateful for this wonderful time of fellowship. This ministry is a blessed ministry, Lord. Right now, Lord, I declare abundance of grace for each and every one of us, for every family represented here, Lord God. I Amen. speak your healing, I speak your strength, I speak wisdom. All throughout this week, Lord God, they will experience your grace. Not only this week, for the rest of the month, for the whole year, Lord God, they will see your goodness. They will find answers for their questions. They will see your ways. Then they will receive wisdom.
And Lord, even the things they did not pray for, they will receive Amen. as a testimony of your faithfulness and grace upon their life. As Amen. we are about to separate for a while, Lord God, we know that you are with us. And Lord, Amen. we decided to stay in your presence, abide in your word, and always look up to you as our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you. Amen. Amen, amen, amen. 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 Thank Yung you. picture. Yung picture natin. Kaya Amen. kaya mo.